Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you forever. Ang topic po natin ay hindi ho yan, okay? May iba ho tayong topic at ito po, ang topic sa araw na to, why choose DOJ over Ombudsman when prosecuting a BIR official? Ayan, let's go na! Let us kill graft and corruption! Yay! Okay, ganito po yan. Ang nagturo ho sa akin, makinig kayo mga BIR officials ha, hindi ho galing yung knowledge sa akin. Galing ho sa BIR lawyer na naka-station o nagre-report dyan sa Makati. Ayan. So kung bakit ko nalaman to, nagpapasalamat po ako doon sa BIR lawyer na nagturo sa akin. Siya yung nagsabi na dapat kasuhan ang mga BIR officials sa DOJ, wag sa ombudsman. Pero pwede ho sa ombudsman din. Pero preferred. Preferred niya ay DOJ. Paliwanag ko sa inyo, ito ho yung kwento. Ayan. Sandali. Hindi ko na lagay rito. Ayon ho sa 1987 Administrative Code. Ayan. Ito po ang mababasa natin. The state's responsibility for acts of agent. Kasi po, yung state ho natin ay principal. So, may mga agent siya. So, ang mga agent niya, kasama yung Commissioner Internal Revenue, yung pong Department of Finance, yung chief niyan, yung mga revenue officers na nakakausap nyo, yung mga nasa mababa hanggang sa regional director. Mga agents yan ng Republic of the Philippines. Okay, gusto ko lang tandaan nyo ito. Nagkakabulol ako. Tandaan po ninyo ito. Mas mataas ang taxpayer sa revenue officer. Okay, boss tayo. So pag-aralan natin yung sinasabi ng batas. Sabi dito, the state shall be legally bound and responsible only through the acts performed in accordance with the Constitution and the laws by its duly authorized agents. Ang ganda sir So, pwede mong kasuhan ang ating gobyerno, makakolekta ka ng damage, kung yung revenue officer ay gumawa ng tama. Paano mo kakasuhan? Diba? Pero logically, maganda rin. Paano mo kakasuhan ang gobyerno kung yung agent niya gumagawa ng tama? So wala kang pwedeng ikaso kasi lahat ng trabaho legal. Pero napakaganda ng sinasabi, 'di ba? Pwede mong kasuhan ang gobyerno ng Pilipinas kung ang ginawa ng aking mga tauhan, sabi ng gobyerno, ay naaayon sa batas. Siyempre, kung nasa aayon sa batas yan, yung gobyerno ng Pilipinas, ipaglalaban niya, sir. Kaya bibigyan niya ng lawyer, bibigyan niya ng pamasahe, bibigyan niya ng allowances yung tauhan niya. Because kailangan niyang proteksyonan yung tauhan niya na gumagawa ng tama. Pero ito yung maganda, yung number 2. Kabaliktaran naman ito. Basahin natin. The state shall not be bound by the mistakes or error of its officer or agents in the exercise of their function. Parang sinasabi niya, pag nagkamali ka, bahala ka sa buhay mo. Pag mali ka, hindi kita sagot. Out ako dyan. Ikaw nagkamali eh. Tama naman yun. Kasi meron tayong, ito lagi ko sinasabi, meron tayong highway. Oo. Yung highway, isipin mo yung NLEX o SLEX. Isang diretso yan, sir. Walang katapusan yan, puro law. Walang U-turn, walang left turn, at walang right turn. Straight yan. So kung papasok ka sa exit, magle-left ka o magra-right ka o mag-U-turn ka, di ba nagbabayad ka ng toll? Isipin mo na lang yung pagbabayad mo ng toll, yun yung penalty. Kasi kumanan ka kumaliwa ka o yung nag-U-turn ka, bawal yun. Ito yung sinasabi ng batas natin. Kapag yung revenue officer
ay may sariling mistakes kasi ang batas ay nakalatag na. So, ano pang pagkakamali mo yun? Lahat nakasulat na. Paano ka magkakamali, 'di ba? Kung lahat 'yan nakasulat na, pinag-aralan mo, nasa puso, ito pala yung puso, nasa puso at isip mo, paano ka pa magkakamali? Papasok ngayon yung tanong natin, saan ba dapat kasuhan ang mga BIR officials? Sa DOJ ba, sa Ombudsman? Ito na nga yung sinasabi, oh. Walang pakialam ang gobyerno kung nagkamali at sa pagpe-perform ng function niya ang isang revenue officer. Kung nagkamali siya, so hindi siya tumupad dun sa function niya, di ba? Hindi siya tumupad sa function niya eh. So ano ginawa niya? Nagkanya-kanya siya, di ba? Nagsarili. So kung nagsarili ka, personal na choice mo yon. Kasi kung sumunod ka sa batas, hindi siya personal choice, di ba? Hindi siya personal choice. Kasi inilaan mo yung sarili mo sa pag-aaral ng batas at sa pagpapatupad ng batas. Ngayon, hindi mo pinatupad yung batas at nagsarili ka nga, gumawa ka ng sarili mong batas, di personal choice yun. Ito ngayon yung turo ng BIR lawyer na taga Makati siya. Mabuting tao yan, mabuti, kasi nagtuturo eh. Sabi niya sa akin, hindi naman sa akin, kasi may mga representative ako. Sabi niya sa piskal, Your Honor, hindi dapat kasuhan yung BIR official na to dito sa Makati. Kasi dito sa DOJ Makati. Bakit? Sabi nung DOJ prosecutor. Kasi wala kayong jurisdiction. Bakit? Ang lahat ng government officials ay dapat kasuhan sa ombudsman, hindi sa DOJ. Tama siya. Kung ang ginawa ng revenue officer ay naaayon sa batas, ang tamang venue ay sa ombudsman. Kukwestiyonin mo ngayon kung tinamaan nga niya yung batas. Pero, hindi dapat dalhin sa ombudsman kung personal yung kasalanan ng revenue officer. Kaya nga sinasabi dito ng ating estado, kung gumawa siya ng personal decision niya na wala sa batas, hindi naaayon sa batas, saan siya dadalhin? Hindi sa ombudsman, sa DOJ. Kasi personal yon, sir, personal. Oo, private respondent siya. Hindi siya kinakasuhan as government official. Kinakasuhan siya as private individual. Kaya, inaamin ko sa inyo, ang taktika para tumigil ang graft and corruption sa BIR, ito. Kasuhan po ninyo ang mga revenue officials na lumalabag sa batas at itrato nyo na yung kanyang paglabag sa batas ay personal choice niya. Kasi alam niya na yung batas eh. Tapos dilabag niya, di may personal choice siya. Yan po ang dapat nyong gampanan sa sarili nyo. Tulungan ho natin ang bansa natin na i-harvest na rin natin. Bossing, kung nag-harvest tayo ng mabubuting mani, mabubuting kangkong, mabubuting palay, i-harvest nyo na rin yung mga damo na pumapatay sa mani, pumapatay sa kangkong. Ewan ko lang kung may meron bang damo sa kangkungan? Pumapatay sa palay, So, kung kailangan ho nyo ng tulong, mga bossing ko, mga taxpayer ko mahal, paano ho gumawa ng complaint affidavit? Meron ho tayong mga available service na yan. May mga lawyers ho tayong available, affordable, and accessible para ho tulungan kayo. Mga seasoned lawyer ho yan, mga tax lawyers ho yan. At kung nangailangan ho kayo ng tax specialist, meron din ho tayo niyan. At
kung gusto ho niyong makalibre ng librong ito, Manual for Letter of Authority Specialista, 306 pages po na libro yan. Protects livelihood, protects lifestyle, protects liberty. Libre po yan. Okay, sundin nyo lang ho yung aking instruction at makakakuha ko kayo niyan, ina-assure ko ho kayo. Libre. Wala ho kayong produktong bibilin o serbisyong bibilin at wala ho kayong fee na babayaran sa akin. Okay? At higit sa lahat, mga ka-taxpayer kong mahal, huwag na ho ninyong i-file ang inyong mga letter sa BIR kasi inaalaw na ho ng batas na i-file yan through email. Para makaiwas din ho kayo sa sakit, sa traffic, at saka sa aksidente, i-file nyo na lang ho through email. So bago ho ninyo i-file through email ho yan, kailangan ho munang mag-apply ho kayo for e-submission at kung kailangan ho ninyo ng template, ito po, 1,120 lang po, meron na ho kayong template. Okay? Huwag niyong kalimutan ho yan. Mga ka-taxpayer kung mahal, peace and happiness be with you forever. Maraming salamat sa pakikinig.